Ang unang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Uluhan 2, tudling 21 hangtod sa 25. Mga minahal kong mga igsuon, kay dinhi diini na tinawag kamo. Kay si Kristo miantos usab alang kanato, nagpabilin kaninyong panig-ingnan aron manag panunod kamo sa iyang mga tunog. Nga wala maghimog sala ni may limbong nga hikaplagan iha sa iyang baba. Nga samtang gimaldisyon, wala magmaldisyon. Samtang nag-antos, wala nagpulga. Hinunua, mitugyan sa iyang kaugalingon, sa nagpaghukom kaniya, sa dili minatarong. Siya gayod, midala sa atong mga sala, diha sa iyang lawas, ibabaw sa kahoy. Aron, mga patay na diha sa mga sala, nagapamuhi kita sa katarungan. Sa kang kinsang kasamdan, maayo kamo. Kay kaniadto, ingon kamo mga karnero nangahisalaag, apan karon nang hibalik na ngadto sa pastor o obispo sa inyong mga kalag. Ang pagpadayon sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. San Juan, Kapitulo 10, versikulo 11 hangtod sa 16. Si Kristo maingon sa mga Parisiyo, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inig kakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay, ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero ug pati bulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanila, sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Kay adunay ubang mga karnero nga wala mangisakop nining turila. Kinahanglan dadkon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makagagahom ug tunhay nga Dios, unag labaw sa tanan, nagapasalamat kami karon kanimo nining Domingoha, ang ikaduhang Domingo, human ang Domingo sa pagkabanhaw sa among Ginoong Hesukristo. Kini mo'y usa ka dakong gasa nga imong gihatag sa matag usa ka namo karon, kay bisan tuod lisod kayo ang panahon, apan aniya gihapon kami imong gihatagan og dakong kahigayunan nga makaambit, makaapil nining santos nga kasaulugan, ang halad sakripisyo ni Kristo imong anak dito sa altar sa krus sa Kalbaryo nga diin karon among gihalad kanimo diha pag-usab. Hagig pagpahimot, pagdaig, pagsimba, pagalagad ug paghimaya sa imong ngalan o Dios, among giusahon karon. Ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma aron pinagi sa imong grasya, pinagi sa gilamdag sa balang espiritu, ang matag usa karon kanamo magkahiusa sa maong pagtuo.
Aron sa samang paagi pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, mamahimong mabulokon ug mapuslanon ang among pag-ampo pagsimba kanimo sulod nining adlaw. Among ihalad kining santos nga misa uban sa halad sakripisyo ni Kristo sa krus aging pagpasalamat, pagdayeg ug paghimaya kanimo tungod sa imong makanunayon nga gugma, pag-amuma, pagpasaylo sa tanan namong mga sala. Sa tanang mga panalangin nga among nadawat gikan ug sulod nining simanahuna, labi na gayon ang gasa sa kinabuhi, ang gasa sa pamilya, ang gasa sa kaanindot sa panahon, bisan pagdaghang mga pagsulay ug kalisdanan. Salamat o Dios sa gasa sa kaluwasan, sa kinabuhing dayon nga among matagamtaman diha lamang sa among Ginoo Kristo mga anak. Ikaduha, among ihalad kining santos nga misa karon alang sa tanan namong mga panginahanglanon. Kay ikaw nagaingon man sa Mateo City, versikulo 7 hangtod sa 8, pangayo kay kamo hatagan, pangita kay kamo makakaplag, panugtog kay ang pultahan pag-ablihan alang kaninyo. Busa hindi usa ning santos nga misa karon uban ang among kasing-kasing nga mapabsanon, nangayo kami sa imong tabang. Material, spiritual, moral, even financial blessing nga ang nagpungasi og mga abunda nga blessing maanahon ta kanamo aron kami makabarog sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, makabarog sumala sa imong plano, sumala sa misyon nga imong gihatag kanamo karon o Dios. Ikatulo, among ihalad kining santos nga misa alang sa kapasayloan sa tanan namo makalapasan, mortal o binyal, sa tanan nga mga sala, either acquired nga mga sala, pinagi sa mga katigulangan o pamilya, o sa among mga personal nga binuhatan o mga scandalous act of sin, kinuha among ihalad ang santos nga misa, nga ang among mga sala kuna-kuna sa pulong sa buhat o sa wala pagkuhat sa angay ng pagabuhaton, malimpyo unta kami. Kalinisan kami pinaagi sa putli ug ang bilinhong dugo ni Jesus imong anak nga giula didto sa krus. Hugasi kami o Dios gikan sa among pagkadautan ug linisi kami gikan sa among makasal-anan aron mamahimo kaming takos sa pakigatubang kanimo pinaagi ning santos nga misa karon. Himo kaming angayan nga maminaw sa imong mga pulong karon, ablihi ang among dununggan, ang among kasing-kasing, ang among hunahuna aron ang imong Dios nun nga mga mensahe, ang Dios nun nga kaalam ug kahibalo nga ipatik sa balang espiritu, mapatik unta kini diya sa kinahilagman sa among kasing-kasing ug kalag aron mamahimo kini nga moy among tamdanan diya sa among adlaw-adlaw nga panaw sa kinabuhi. Taliwala sa mga kalisdanan, lig-una kami. Daw sama kami sa barko nga naglawig diya taliwala sa kalawran sa kadagatan nga bayhon-bayhon sa mga tamparos sa mga balod o mga unos sa kinabuhi. Amahan, nag-ampo kami nga pinaagi ning santos nga misa, imo kaming lig-unon nga magpabilin kaming magbaro. Luwasa kami panalipti gikan sa tanan nga mga atake batikos sa kaaway nga mao ang yawa. Hinaut-unta nga kami magpadayon sa pagsunod o sa pagbuhat sa imong santos nga kabubuton taliwala sa daghang mga pagsulay o mga hagit sa kinabuhi. Ikaapat, amo kini ihalad ang santos nga misa, ang sakripisyo para sa pagday, paghimaya o pagsimba kanimo. Tungod kay mituman kami o Dios nga isa sa mga tumong o katuyanganong imong gibuhat ang tao aron mag-alagad, magsimba, magday ug magpasalamat kanunay kanimo Dios sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Amahan santusa ug balaana kining among pagsaulog karon. Padalagi ni usab ang mga kalag nga mga malamos kinabuhi nga mipano na uban kanamo kadtong mga kalag nga nas purgatorio, walay labot ang nas impierno. Ang katulamang nas purgatorio, mga balaang kalag, mga nag-antos nga nangandoy ug kaluoy, nangandoy sa imong kapasayloan, nangandoy sa among mga pag-ampo ban sa pamilya, pinaagi hiniusan ning santos nga misa karon, nga pinaagi sa imong mainiton nga kaluoy, imong ipabuhagay ang imong grasya sa kaluoy, ang imong pasaylo alang kanila aron sa katapusan ilang matagamtaman
ang kinabuhi nga walay katapusan ug magmalipayon sila sa pagdayon dito sa gingharian sa langit nga mo ang among Dios nung kabilin. Ug sa katapusan mayo sa kabi diya sa imong Dios nung kinabuhi, ang kinabuhi sa gugma, samahan, anak ug Espiritu Santo. Aman luwas sa kabigikan sa tanang mga sakit, labi na sa mga sakit nga motakboy, tanggala papasagikan sa mong kalawasan ang mga nagkadayang mga sakit, high blood, arthritis, diabetes ug sa tanang mga cancer cell. Sa pangalan ni Jesus mabungkag ug mahanaw kini ug ang putli nga dugo ni Jesus maghugas gikan sa tanan namong mga sakit ug pinagi sa lamdag niya sa balang espiritu maputli ug mausab mabag-o ug maayo ang among kinabuhi lawas ug kalag sa pangalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa man ug sa natin sa Espiritu Santo. Amen. Karon mga igsoon, mao karon ang gitawag og Good Shepherd Sunday. No, the second Sunday after Sunday of Easter. So gitawag karon og the Good Shepherd Sunday. Okay? Unsa man ang the Good Shepherd Sunday, Father George? So kining Domingo gitagaan og dakong importansya sa simbang Katoliko nga si Kristo Jesus ang bugtong anak sa Dios mao gayud ang tinuod natong magbalantay. Ang tinuod natong pastor, ang tinuod natong shepherd, ang tinuod natong magbalantay ug ang tinuod natong obispo. Motong giingon sa Biblia, no? Nay nangutana nga, Father, kinsa may imong obispo karon? Nako, ang akong obispo mao karon ang pinakalintunganay sa pagtuo. Maglibog na siya, no? Unsa may lintunganay sa pagtuo? When we speak about our Catholic faith is purely spiritual. Okay? Pagka purely spiritual, therefore, it involved to the greatest mystery. No? Manang itawag nga, misteryo, ang pinakadako, the greatest mystery of our faith. That is God Himself. God Himself, the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, is the greatest of all mystery and the source of all mystery. Manang gitawag sa theology, na gitawag nga the mystery of Christian mystagogy. Sana lang, hindi nakasabot ang Father. The mystery of Christian mystagogy. Sa ito pa nga, ang imong spiritual o invisible faith, dili na siya makita, because that would be connected to God Himself, the invisible spiritual God, or the Spirit of God in us. Hindi na makita, hindi po natin mamayikap ng abstraction of history. But by the virtue of God's grace, by the mystery of incarnation, God revealed to us through the person of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ang dakong misteryo, ang dakong tinago sa pagtuo, napadayag diha lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Mga God is a mystery, God is a spirit, that our faith is connected to the mystery of God. Therefore, our Catholic faith, our Catholic doctrine is, first and foremost, it is a spiritual and invisible reality. Pag nag-espirituhanon, dili siya material, dili siya lawasnon, dili siya kalibutanon, kundi dili espirituhanon. Now, the very core or the essence, the substance of our Catholic faith, doctrine, liturgy, and worship is focused on the invisible God. And God revealed to us through the person of Jesus Christ. Now, the first reading today, 1 Peter chapter 2, verses 21 up to 25, tells us the very truth that God Himself, in the person of Jesus Christ, He is indeed the true shepherd, the true pastor, the true bishops of our soul. Now, if you are asked, who is your bishop? By virtue of the Catholic faith, who is your bishop? According to the Bible, Jesus Christ is our true and authentic pastor,
shepherd and bishop of our soul. 1 Peter chapter 2, verse 25. That is the last line of the Bible in the first reading. Sino na ba? So sa normal way, no, gi-emphasize karon sa simbahan nga Jesus Christ is our true bishop of our soul, no? Nya mo ni nga sa bishop, abi ninyo kini unta ang magkailap. No, kini asaram to ang English version. Kini unta ang magkailap karon sa tibok kalibutan diyan sa simbahang Katoliko. Kini nga Biblia ba? Palihog daw ko na itong English version. Kini siyang Misale Romanum, for your information, gikuha siya sa Bible nga Catholic Bible. Gitawag siya nga Latina Vulgata. That is Catholic Bible. So, dapat sa ubos. So, ang Latina Vulgata, mawagin siya ang official Catholic Bible. Catholic Bible. Unya sa panahon sa Vatican II, giwala, di ba yung nagiwala, gi-suppress, murag ginari mo. So mo ni ang teacher, no? Nagyapon siya, pero, so say nakita ninyo, Biblia, wala na nakita ang teacher, pero nagyapon ang teacher. So mo ni siya, ano po say nakita? Wala nang teacher. So inana ang nahitabo, no? Gi-suppress. Pero still na ang truth, na ang essence, gitabunan lang, gi-suppress, lagi na. Now, kini nga traditional Catholic Latin Mass, ang mga scriptural text, no? Wala gikan ani nga maing balita. Wala gikan sa mga English Bible version, wala. Gikan siya sa pure Catholic Bible nga gitawag Latina Vulgata. Now, pag miwag Latina Vulgata, ang bote pasabot kay gisulat sa Latin nga pinulungan. Muna nga the official Catholic worship, Catholic liturgy, Catholic offering of the Mass is offered to God through the use of sacred language. Now, the sacred language in the Catholic Church, the true church founded by our Lord and Savior Jesus Christ, is Latin. Ang Greek, Hebrew, Aramaico, ug ang Latin, they are considered as sacred languages. But for us Catholic, the official language of the Catholic Church is not Hebrew, is not Greek, is not Arabic, but Latin. So the official language of the Catholic Church is Latin. So all prayers in the Catholic Church, worship, liturgy is written in Latin. All doctrines, all dogma of the Catholic Church, liturgy, and the Mass or worship is written in Latin. It's written in Latin because I'm always focusing on singular faith of the Catholic Church. Now, muna nga, muna siya ang Holy Bible. Muna siya ang Latina Vulgata. Muna siya ang original Catholic Bible. Kana mga Bible ang ibaligya sa St. Paul, sa Pauline, sa mga bookstore, they are all Protestant versions. No? Protestant Bible like mayong balita, Biblia. Managamit gyapon ko ani kay protestante man pug ko usahay. Nga naman, unsa na ko pagkahibalo kung unsa ilang error, kung dili ko mag-study sa ilang error. Kung man ako mangutan mo kung unsay error sa Protestant, pangutan ako, ayaw ang pastors Protestante, kay di na sila kabalo unsay error nila. Ako'y pangutan asa mag-ambot ko manday, problema niyo. No. Mo ni siya. So, unsa may naadali? So, nindot di siya kaayo kay una, hindi abli mo dire kay nainaw ni Mama Mary. Wala sila ari. So, nindot di siya kang mga Bible kay ang Latin nga official language of the church di pasabtan sa mga ordinaryong Katoliko, pero gisulat na sa translation sa in English. Nya katong in English gikan sa Red Douay version.
Mga ang Catholic Bible sa English translation kay gitawag og Rain to White version o Rain Bible. Ana siya. So, ang gingon diri sa ito in English sa 1 Peter chapter 2 verse 21, kung Tagalog emphasis kini siya nga word kay sa Biblia karon nga mga modern, labi na sa mga Protestant, dili nakakakita og word nga bishop or shepherd. Lahi na. No, lahi na. Giwala na. So gingon diri sa verse 21, verse 22, akong basahan sa original nga lingwahe. 21. Diretso pa sa 25. Iratis enim sikot obes erantes sed converti estes nunc ad pastorem et episcopum animarum vestrarum. Moto ang 1 Peter chapter 2 verse 25. Now sa English translation, gingon diri, for you were as sheep, kanang karnero, going astray, but you are now converted to the shepherd and bishop of your soul. And who is that bishop? Then the verse 21, 23, 24, Jesus Christ is our true bishop. Mo ni ang original Catholic Bible. Manang pag-ihap mo Katoliko, matraditionalist man o manobos ordo nga Katoliko, kanya sa 1,000 kabuok nga Katoliko, may nalag na ay 5 kabuok na naghupot ani. Kay sultihan ta mo sa tinuod, tuon na lang aron madali. Ang gibaligya nga Biblia sa mga parokya kadtong ang cover na inaw ni Francis Bergoglio. Nya ang maayong balita, Biblia. Pero kana siya mo na ang Biblia sa Protestant nga gi-offer sa Catholic Church Vatican II. Then gidawat sa Vatican II, gibutangag imprimatur, gibutangag 7 book, then mingon na mo ni ang Katoliko. Deceiving. Giilad gihapon ta. Kay ang tinuod nga Biblia ng Katoliko ang Latina Vulgata. So nadiri ang Latin version, original, na po English translation. Now asa man ang Bisaya? Mo nang akong giingon sa inyo nga kanion ta nindot ni iprinta. Diri sa tibuok Davao City, murag ako rin na ani. Muna the one and only. Nya naay tulo ka kopya akong gipotocopy ni, tuwa gihatag nako sa SSPX. Yes. Gihatag nako sa ila para makabalo sila nga naa day sinugbuhanon naay Binisaya nga version nga tinuod nga Katolikong Biblia. Dito, tulo ka kopya. Ako nang ipotocopy. Manang nahin mo siyang busalsal, no? Nabusalsal sa kaging kopya ba? Sige, kopya makadaot pa. Now, yun sa din, marlisod ba sa likwaot, no? Muna, kung basa ka niya, magputol-putol ako ba sa tungkol kay lahi ang pagkasulat. Lahi yun, muna yung tikuan, si Monsignor Yap. No? Tikuan niya sa Cebu. Dito niya sa Cebu. Naging mo din sa verse 25, 1 Peter chapter 2, verse 25, kay kaniadto, na-etch ang tumoy ba? Kaniadto, na-etch ang tumoy. Kay kaniadto, ingon kamog mga karnero nang kisalaag. Apan karon nang hibalik. Nang hibalik na ngadto sa pastor o obispo sa inyong mga kalak. Ingon dahil Protestanto, uy, amo na father, kay na'y pastor. Sila kabalo nga kining pastor mo na ang office is Kristo, nga mo na ang office sa tinuod nga obispo. Sa tinuod nga obispo. Sa tinuod wala sila right pero nagdala-dala gyapon sa ngalan murag og China imitation ba. Ang tawag bogus, no? Bogus. So, mo ni siya ang sinilbuhanon, no? Mga di ko nila mailad kay na ako ani. Halimbawa ka ng translation karon sa Our Father. Nga sa Turin si Father Vic Hilet, yung ganda. Nagtudlo siya sa mga katikista, may tungod sa amahan namo. Kung sa gitudlo na sa katikista,
Bisan sa mga PSL, bisan sa mga limonster. Itudluan niya. Oh, nga amahan na mo anaa ka sa mga langit. Dili na tong mga kay isa ra may langit. Sabi na, amahan na mo anaa ka sa langit. Pagdaygo na imong ngalan. Pero akong gitud-an kay namay nangutan nga faithful, pingin sa Father, unsa man gitinod? Mga langit or anak ka sa langit? Kamo sa inyo una-una. Kasama tinod, amahan na mo naka sa langit o amahan na mo naka sa mga langit? Ay tinod. Ha? Mana. So, ilibog ang mga tao. Ano ba talaga ate? Ano ba talaga kuya? Woo! Mana, kung wala tayo basihanan sa pagtuon, makaingon na, saan ay tinuod? Aka na, kay gitsulti mas pare, tinuod na. Pero ang pare po dahil protestante ko na una. Kaya ang Biblia nga ihang gibaligya, ang Biblia yung baligya sa parokya, protestante. Ang Biblia ang gigamit mga katekista, protestante. Kaning maing balita, protestante mo na. Ang mga Biblia hatag sa PSL, kay mangulo mo na, mga kaabag, protestante, maing balita, Biblia. Pero sa may pangalan sa Biblia ang tinod Katoliko, kani ang Santos na Biblia, Rainbow version. Isa nagsulat ani, hinubad ni Monsignor Rapp. Ang Santos na Biblia, hinubad gikan sa Vulgata Latina. Dinakipag mga dinaklit nga mga katin-awan, gibinisaya ni Monsignor Manuel Yap o gipasipunahan sa iyang kamahalan si Monsignor Gabriel Didi nganhi Arsobispo sa Subo. Utang tuiga sa tuig kupong-kupong. Sa Tinlugayan na. Sa Marso 22, 1932. 1932. So sa 1932, mo ni ang gigamit sa mga Katoliko. Sa before sa 1932, mo ni gigamit sa Katoliko. Unya, 1932 hangtod sa 1962, mo ni ang gigamit sa Katoliko. Unya, mga naggamit ani katong mga balaang tao to nas langit. Ang wa magamit to sa impierno. Ang gigamit karon dili nimo ang padulngan impierno, di langit. Mani nga very old ang nawong mura po Father George old. Muna ako nang gitagod-tagod. Ang pinag-ingat-ingatan ko kaisa-isang Biblia. Ang amahan mo. Kung sakit amahan mo. Muna kung nangimong pagto walay basihanan, niya naminaw lang ka sa imong silingan, naminaw lang ka sa mga tao nga nag-istorya-istoryana, ang imong pagtuo walay basihanan kundi gibase lamang sa matud nila. Nya kay matud nila mahimong dili angay. Matud nila ako dili agay sa pagmangga sa imong guma. Asa man mabasa ang Mateo? Ang amana mo asa mabasa? Matthew chapter 6 verse 9. Okay. Akong basahon na, nakamulay mag-decision kung tama ba rin. Matthew chapter 6 verse 9. Ingon si Cristo. Rainbow version, Bisaya or Sinugbuhanon. Katoliko din. Yan, andamo na ito ng isabi. Matthew 6:9. Para may mga mamutbot Father George. Ang mamutbot may kilat. Ang mamakat may kilat. Para, kay basaha. Busa sa ingon magampo kamo. Amahan namo nga anak ka sa mga langit. Pagasantuson ang imong ngalan. Mabot ang gingharian mo, himuon ang pagbuot mo dinyo sa yuta. Taingon dito sa langit. Okay, mo ni siya ang sa Katoliko. Dato na to sa Protestante. Mo na nga
nagbasa ko protestante, nagtuon ko, aron makabalo ko sa ilang error. Kung asa po ang errors mga Katoliko nga nagtamod ani. Matthew chapter 6 verse 9. Busa ina hinuon ninyo pag-ampo. Amahan namo nga anaa sa langit. Balaanon ang imong ngalan. Maghalit ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuhat dinhi sa yuta sama nga gituman kini dito sa langit. So amahan namo ana ka sa langit. Protestante, may balita. Mo ni gitudlo sa Turil, Santo Rosario, Paris. Sa mga PSL, sa mga lay minister, sa mga katkisa, sa tanan. Mo ni protestante lang gigamit. Kanya sa Katoliko, amahan namo ana ka sa mga langit. Mo na sa very traditional nga Binisaya, manganta ang mga Katoliko sa una, ato mga karaan ba? Amahan namo nga anaa sa mga langit. That's right! Nagikabyuhan na nga naakas langit. Mana? Gibag. Na po yung gibag mo. Ni Francis na po na nga mo, no? Mana nga, gikan sa 1932 pababa, mo na gigamit mga Katoliko. Katong mga Katoliko nga nagamit na nato nas langit. 1932 paso vida hangtod 1962 mo na gigamit mga Katoliko. Sila nga nagamit ko nas langit. Pagka 1962 hangtod karon ang gigamit Protestant Bible. Asa nang Katoliko gipangtaguan, gipangsuperat gitaguan. Wala na gitudlo sa mga pare. So ang ending ang mga tao na imong Protestante. Manatay mga kaliwat, mga igsuon mo dili na Katoliko. Alliance na Iglesia ni Manalo, Takchi ni Jehovah, born again, buried again, born again. Sabihan na. So inana ang itabog nga naman ang Biblia nga gibasa Protestant. Now karon is Good Shepherd Sunday, gitagag na kong importansya nga ang tanang mga Katoliko kauna-una kasing-kasing lawas ug kalag una labaw sa tanan masayod makailaw ta nga si Kristo Jesus diay mao'y tinuod natong obispo. Pantay na ito. Father, kisay mong obispo karon. Simuloy na ito dili. Kaya nga naman, sama sa ingon sa Ebanghelyo, ang sinuhulan pag-abot sa usa ka bangis nga lubog, ang sinuhulan mo dagan. Biyaan niya ang mga karnero, ug ang mga karnero tukbon sa mga lubog, ug ang uban mapasilaag. Pabulaagon. No? Managan ang mga sinuhulan. Kay sinuhulan man na. Pero gingon ni Kristo, John chapter 10 verses 11 to 16, pag-abot sa verse 14, gingon si Jesus Christ sa verse 14, ako ang maayong pastor, magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa akong mga karnero. Ug ang akong mga karnero nakaila usab kanako. So man ato ang bantayan karon tun-an nato na, no? So una, namalandong ko ali. Sa niaging adlaw to, Webis or Bernis? Bernis. Bernis, katong adlaw, na ido ka masikiton nga akong gantuan, niya, pagkagabi na, mga alas 8 or 9, ng tulog nito. Tingala nga na may nagdagok sa kenan. No? May nagdagok. Nakaroon, after 30 minutes na, bana naman yan. Yan kung narabay issue, narabay mga balita, nga nay manuktok. Nay manuktok karon niya basig mo nga ni moto porting hadlo ka na moto akong giabrihan ang bitana aron akong makit-an kay akong tan-awon ug kinsa ganing manuktok kon moto porting hadlo ka na ko paghaman dahil ko ngayon kayo taot-taot si Silvino man din ikan asa mo di ka maglaan Ikan lang balay. Kaya nga, padahal nagkakasityon. Ako kung tingog, mga 30 minutes siguro. No? Sa bahala mo yan. Kaya karoon nga, nakapangunawa na pag-uban ako. Basig, sikol po ninyo, yung mamatay ito. Ako may latusod sa dito. Kinagawa, kinsa man ang pangalan sa taga-sityon. Pero nagigda ako.
kinsa man ang pangalan sa tagsig tambot, okay na. Kung wala sila kaila, natulog ko. Pero naroon dito sa bago ng bintana. Sa Father, ako si Kuan. Ako ang anak at tungkuan na magpadiyog. Ako nga, taga-asa man mo. Sa taga-Malbar. Sa asa man dapit ang inyuhang kuan yun. Kadapit niya isa sa bago. Bago na ako mas tuloy. Hinakop bago. Kanas to rin. Hinsa dili boy. Dato bago sa bangkiruan doon. Hinako nga, wala ninyo gitry sa parokya sa St. Jude. Kaya doon naman as Malbar man to. Sa dito na may father, katulo na may nag-adto. Niya, kaya naaman di ay protocol ang diocese sa Davao. Mukis po nga mga pare, dilit mo atos mga masakitod. Kaya na'y COVID. Na'y protocol nga ang mga pare, standby lang. Dilit mo atos sa mga masakitod, sa hospital o sa balay. Stipot ka lang sa balay. Niya, inabuasa man nagasimba ng masakiton karon. Sa bedridden man ni Father, asa man nagasimba, isa sa St. John. Nako na may pare ito, young shepherd. Siyempre, kung asa ka nagsimba, asa ka nag-serve na parish, ang parish priest, imo ang shepherd, right? Isa, kasunod na may nag-add to dito, Father, pero mo lagi, di man mga to sila kay na ay protocol. So, obedient sila sa protocol. Dili si Kristo lang gisunod. Moto na pamalandungan ako ni nga ang mga sinuulan nga magbalantay pag-abot sa mabangis nga lubo, pag-abot sa makahadlok nga kubit, mga hadlok sila managan o biyaan nila ang mga panon. Biyaan nila ang mga karnero o ang mga karnero tukbon o patibulagon sa mabangis nga lubo. Managan sila. Now karon, kaning COVID-19 ang naghimo ani ang devil in human form. Para na reason nga mahadlok ang mga tao tanan sa tibok kalibutan. Ang unang hadlokon ang mga obispo, ang mga pari, ang mga gobernong leader, hadlokon. Kay kung mahadlok na, mosunod kung unsay ilang gusto. Muna nga ang gisunod karon, example, ma-secular sa government o sa simbahan sa Vatican II, dili si Kristo. To tell you honestly, dili ang Dios, dili si Kristo. Kundi ang WHO, World Health Organization, o ang DOH, Department of Health. Mo na gisunod karon sa mga tao. Bisan pa man ang obispo sa Novus Ordo, mo'y gisunod. Bisan pa man ang mga pari, tanan, mo'y gisunod. Now karon ingon ni Kristo sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will have to do my commandment. Now unsa may sugo ni Kristo? Magmisa, yan ipaadto ang mga masakiton. Napamalantungan ako ang James chapter 5 verses 13 to 17. Nga kung naay magsakit diha kaninyo, ipakuha ang pari sa simbahan. Nasa James. Nana sa rito sa kanang anointing. Kung naay magsakit diha ninyo, ipakuha ang pari sa simbahan. Ipakuha jud. Tato pa ang pari mo adto sa balay, address to. Kay pag-abot sa rito, daman dito. Ning abot sa pari sa balay, i-bless niya, no? Let the peace of God be reign on this house. Na nakaroon, na nagmasakiton. Naman dugay lang ko, pero 10 minutes siguro na wala. Nako, di ko katulong, magpatulong-tulong ko. Pag-anto sinuong ko, may pag-mato na ko ani. Lagi, no? Ana, ngay pati pakuha ang pare, dako noon sa naman eh. Kung mo gini ang plano sa Ginoo, no? Mo to na tino ko kung mga bata karon larga ta. Ulan tayo. Dito na. Pag-abot tuloy kayo kasi. Nalahi man sa traditional. Kay dihugan man ang 5 senses sa sick person. No, sa mata, sa dunggan, sa ilong, bakba,
Yan sa kamot sa tiil, gihugan to na. Nya ang protocol karon gani social distancing no. Nya imuhang dihugan ang baba. Nya kung pila man ka virus nga COVID ang magawas ani ron. Kunya di man ko magmas. No? Kung mahadlok ko aning virus sa COVID, wa na yun. Daghan tang mga matay. Nila pamalandungan man ako ng Matthew 10 verse 28. Ingon ni Kristo, ayaw kahadloki ang makapatay sa lawas. Ang virus makapatay naglawas kung tinuod man may COVID. Pero dili makapatay sa kalag. Amen. Ngayon ni Kristo, ayaw ka mo kadlok sa bisan kita makapatay sa lawas, apan dili aram makapatay sa kalag. Kung dili, kadlok ang Diyos na makahimo paglaglag sa lawas o kalag dito sa impyerno. Ako mamay Ginoo, di tamado ka ni. Nakaloy sa Ginoo, pamangoy COVID. Kung ba kung nagtago-tago rin ng COVID dili, wala ka rin. Pero, nisaling sa Ginoo. Ang sa may gingon sa Ginoo. Panginoon, domini non sum dignus of interest of the theomium, set out of the pervert sa nabi ka rin namin. Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only see the word and my soul shall be healed. Healing ang Eucharistia. Mo na ba masabtis mga pare, mga bispo karon. Dapat kung namay COVID nga tinuod, nya kani COVID di kan siyawa ang tambal ang misa. Ngayuhon ang tanang mga tao kalagog lawat, pakaunon sa lawat ug dugo ni Kristo. Ano ni misa dapat tayo. Kung tinuod ang COVID. Ay wala na di wala kanino. Manay problema. Now, isa ni sa mga challenge karon, mo na nga naay ko duha ka question nga gipangunaw-una sa dito ko sa lubong ni Papa ni Mama kaganina na malandong ko. Mo na duha ka question na akong i-create. Yeah. Sa first reading karon 1 Peter chapter 2 verses 21 to 25 o sa Gospel John chapter 10 verses 11 to 16. Nakisgot may tungod kang Kristo Jesus nga matuod nga magbalantay sa kinabuhi. Ano siya? Yeah, si Kristo matud pa na sa John 10 verse 11 and 14. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero ug ako nakaila kani. Ug sila pod nga mga karnero nako nakaila nako. So kana siya nga point, daghang kay questions na may tabo. First, tanan natong kinabuhi o ang kinatibuk-an natong kinabuhi nailhan ta ni Kristo. Bisan ang mga lugas sa akong buhok, kung pila ka buhok ang nabilin, pila ka buhok ang nahulog, pila ka buhok ang nahimong uban na, inhaptan ni Kristo. Pila ka buhok ang balahibo sa akong ilok, kaliwat kanan. Pila ka buhok ang balahibo sa akong tiil. Ang sa'yo sunod. Huwag mo ka naman. So, mga point of reflection ba? Kanang ina to, simple kayo, pero reality. Now, ikaw, kabalo ka kung pila nalay buhok mo? Ha? Wala ka kabalo. Pero ikaw na, imuhan ang kinabuhi. Muna nalindat siguro na mamutan na ta sa ano. Pati mo kalimutan ba? Ikaw, Brad, taga-taga isa ka milyon. Kung nakabalo ka kung pila ka lugas ang imong buhok. Pero, gigon sa Biblia, nakaila si Kristo na to. Siya nakaila nimo, nakaila na to. Nga sunod, ang tanan na itong gihuna-huna, ug ang tanan na itong mga pagbati, nakahibalo si Kristo. So, sa kadlaw, kapila ka ng ilad, kapila ka ng atik, kapila ka ng makat, kaya ba si Kristo? Kay ako nakaila sa ako mga karnero. So, ang kadtong karnero, muna gitawag biblical metaphor. When we study the Bible, may encounter nimo ang biblical metaphor or biblical speeches na gitawag ni sa mga exegete na kuan kani figure of speech, biblical figure of speech. Now, isa sa mga biblical figure of speech kay ang metaphor. Metaphor, parable. So, ang metaphor, because Jesus said, I am the good shepherd.
So it speaks or establishes the relationship between God and the person of Jesus and to the believer, playing as a shepherd or sheep. Now, tinuod ba gyud balik kanang pangutana? Kung si Kristo nakailan nimo, nakailan nako, sa tanan-tanan gayud, walay na tatago, walay na nilong, na kanang pangutana mao. Ikaw, ako, nagailapod ba kang Kristo? Kung nagbaton ba kita og masaligon nga pagtuo, nga si Kristo lang gyud ang tinuod natong magbalantay og ang obispo sa kinabuhi. O napakailaing na ilhan og imong gisunod, imong gituhuan sa imong kinabuhi. Mga ang kaning nga celebration karon, the second Sunday of Easter, the Good Shepherd Sunday, nagpahinumdom kanato mga igsuon nga ingon nga tinuod nga Katoliko, hinaut unta, nga ngatong pagtuo paglaom sa kanunay nakasentro kang Ginoong Jesucristo ang tinuod nato nga magbalantay sa kalang, magbalantay sa kinabuhi. Psalm 23 sa Protestant, Psalm 22 sa Catholic. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Bisan pag maglakaw ako sa mangiog, sa kangit-ngitan, apan dili ako mahadlok sa dautan, kay nagauban ka man kanakong Ginoo. Bisan pa man magalakaw ako sa dalan sa kamatayon, apan anaa ka man nagauban kanako, ang imong sungkod ug ang imong bunal mao ang maghiya kanako. The power of God. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug wala nay nagmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmagulang ka kanako. O, di ba? Ay kanta na, no? Magbalantay kanako ang Ginoo, o wala na'y magmagulang pa kanako. Mga taliwala sa kangit-ngitan, duwa man yung kangit-ngit. Kangit-ngit sa sala, o kangit-ngit nga brown out. May suga ba? Labi na nakatbukit. Ngit-ngit tayo, buhay suga, oy. Hindi karon kung nakadiri sa bukid, makadungog yung kagwakwa. Pero, may wakwa, pilakad daw, may wakwa again din na. Ganahan kung may wakwa, hindi mo. Kaya, katong isa ka sa mga isa kay wakwa, isugal diba? Nga mga alas 12 gabi, kaya ikaw, turo-turo pa mga niya, nagtanong po ko sa mga paghimo pa. Alas 12 gabi, sus karon iso mga wakwa. Kung basig milo rani o katong akang. Kaya naman ko na dahil milo na akang. Kung lahi yun, uy, nindat niya. Nindat niya. Kaya may namdaman ako ang kruk sakra. Itong St. Benedict Exorcism Prayer. Kang rosary. Kaya ko po grocery. Tanong natin yan. Isa ka na sa grocery. Kruk sakra, St. Mickey, Lok, non-draco, St. Mickey, Lok. Tawa-tawa. Ang wako, wala na yun. Hina na kayo. Wala, baking na. Ako mag-i-isgod lahat. Ako nga nga nindot kay manglatos ipod ko. Ecce croce abdomini punti partis adverse pipitio retribuya retabin. Paano? Sipat ngawa. Very powerful ang prayer sa exorcism with faith. Pag ako man ang experience, kaya lang rosary ba? Itaas. Victory na. Over sin that over the devil. In the name of Jesus, I command you, devil, get out! Basta with faith. Pronounce it with faith. So, inara, basta na ay pagtuo. Importante kayo ang pagtuo sa Ginoo. Muna na karon kaning Good Shepherd Sunday, no, manghinaot nga ang atong espirituhanong panaw sa kinabuhi matag adlaw mutubo kini. Nga ayo biyahe na tong imuhang mga horin-horin diha, mga pamahiin, mga panipas, pangubot, pangulilo, mga gayuma, mga pang sana mga patuto tanan ba? Pangnumay biyahe na tanan, no? Sana si Ginoong Hesus lang ang hari, no? Ako sana maburyong ko ang sa kasal. Kaya bilang-imbita ko ta dugay kay tao. Kaya ka pa kayo seremonyas ba, magkinuot tayo pag-garter. Kung anong garter, kasi makasalo ko no, buhay masunod maminyo. Nakuping mga apel ko ba, yawak maminyo ko.
Naunsang namin nyo, gawa pa man. Kayo niya naman. So inana, namutubo ang data sa grasya sa Ginoo. Amen? Amen. Nga pasalamatin ninyo ang Ginoo kay makasimba pa tayo ng ani. Ang nasa siyudad, nagyo tayo, murag siso. Ang isa tos tumoy, ang isa tos tumoy. Ano ba to? Sa mga parin kayo na sa siyudad, diba, taas kayong lipuranan, ang isa to dito, nagato ako doon na nakapungos pa na. Nga bawal magkanta. Ang magkanta, ang kansor lang. Kaya nakapungos na doon. Tungod kay maayong pagkahadlok nila kay Daikubet. Gigilan sila siyawa. Nawala ang pagto sa Ginoo kay nahadlok sa bisan kinsang nagbatod og pagkahadlok. Nakamuha man mo kahadlok. Una, congratulations sa inyong tanan kay wa mo kahadlok. Ipakita na ko asa mong bahinang wa mo na hadlok, ipakita na ko asa mo na hadlok. Una, wa mo na hadlok bisan paglayo, lisod ang dalan, batuon, batsi kayo, daangog, ulan, lapok, wa mo na hadlok na. Kay nangandi lang mo makapilog misa. Amen. Amen. Nya pagabot diri daghapon ka og mahimama. Mahimamat ni mga sampili. Mga saging. Oh. Nya sunod, wa mo mahadlok ana, wa mo mahadlok nga magka-COVID. So naabay ko na wa mo mahadlok. Wa mo mahadlok nga dili magtawag og face mask. Ana. Nay manginana. Pero usa lang dapat ninyong kadlokan. Ang Dios. Kunya isa pa nga dapat mo mahadlok. Kung mapas mo. Wala, gagaya na rin yung dagdali. Mayak ko. Dapat yung ko'y meeting doon. Dapat yung ko'y seminar. Katong na meeting lakaw na mo. Kaya di mo madalang katikisan. Kaya di lang simple homily or sermon. Katikisan ni kay once a week naman ta magkita. Nyamingon man ko ninyo for 1 week dito mo magkita. Sige na. Babulada. Pinod man ko. Managkasya sa Ginoo kay makalikot pa mo Ginoo na pero sa diyo dakpon mo kay nay mo kalikot tunga pulis nga kunakal ka wala hadlok kon day ka prisuhon ka multa ka mo ni mo na nga karon kay wa man kay pulis mo sudod isa pa man. Di ba? Nakatago po ni mo nga advantages pa kay ang nasa propesya go to the catacomb. Kaya mga hitabo kayo, ako na nagibasa. Di ba ko maginaan kung wako yung nabasa? Sige, nga, ang sulban, first go to the catacomb. Bato mo sa mga underground. Lawag puta ba, dito mo magmisa, dito mo magkatikisan. Kaya safety mo dito. Ikaduha, go to the lurking places. Sa mga tinago, mga liblib na lugar, adto mo dito. Ikatulo, go to the mountain. Dito mo magbisa, dito mo magkatikisan, ug dito mo magtago. Kay dito, mabuhat ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Kay dili sila moanhan ninyo. Ano ba? So mo ni karon, sa makahiring lang. Mabutan ni para dito, dili na ko magbisa dito sa syudad. Dili na lang to. So inana. Pero may sagapon ko sa mga kanang na-request sa mga balay. Kaya kung mo kong strike anywhere, home service ka na ikubit. Pala na may sa taas sa dapit. Isa sa asam sa dapit. Sa inyong GKK. Hindi ko ayaw lang diha kay may issue mo. Kasabaan mo sa pare sa Lobos Ordo. Kaasam tabi sa balay lang ninyo. Kay home service mo ko. Dapat pa na balay. Isa. Mana kung magpamisa mo, ma-invite ko niyo sa mga balay. Basta na requirements. Una, na ipanihato. Joke lang. Nagi panihato kay last supper na. Last supper na. Kay ang misa, so tiyata mo sinuod, ang misa kay nagsugod sa balay. Gitukod ni Kristo ang santos nga misa sa balay. Dili pag yun iyahang balay. Nang hiram lag balay, nang hiram lag kwarto dito sa upper room. I-review niyo yung theology.
Kaya sunod, ang misa kay nagsugod dili sa parokya. Ang misa kay nagsugod sa balay, then sa katakum o sa bisan asa. Kay the whole earth is sacred. Manabisa na sa misa kay sa Ginoo. Misa ka asa. Pwede magmisa. Manay mo kang adlok ay bukaw lang, bawal ng misa na, walay bawal sa Ginoo kay heaven and earth is sacred or secret. Okay? So kung ang atong yampo sa Ginoo karon nga molig-on ang atong pagtuo. Nya mahimong isog ka ba sa iyang pagtuo? Sino? Nya tagata mo nature. Kayo ka nga, hoy! Ikaw, heretic. Kayo mo ka na. Halimbawa, inunin mo ang CBCP. Magpa-video mo kag video. Yamin ko nga, ang CBCP heretic. CBC Absuanso heretic. Ang pagtulunan ng itudlo, pagtulunan mason, pagtulunan protestante. Si Bergoglio, George Bergoglio, heretic. Kaya mo ka na. Pakita ang isog ka. Napag-imong video. Di ba, pila ka minuto, pila ka sikat, kung tinaghanan mo batikos nyo. Naman akong hagit ninyo. Ako naman ko, September 6 eh. Nasa YouTube. So, that is one way of witnessing. Doing little things out of love. Naman akong sad. Bakit tinuod kung naitabo? Pero I did not condemn any good. Ang tanan ko ang errors, ang falsehood taught by Vatican II authority. But not all bad, not all error. Na ako'y nagpabiling good, at least 50%. They're good. As long as ang Diyos buhi sa asa, good. Truth. Good, truth, and beauty. Manang ito ang mamay ka muhagpat. Nga kay grasya, mapinagi sa diyan, lamdan sa Espiritu Santo, kabalo ka mo distinguish asa ang good, asa ang true, asa ang bad, asa ang dili. Manatong po ngayon sa Ginoo nga kini panahon sa abnormality. Abnormal ang taron. Manatong ang time abnormal dili ma-apply in a strict sense ang mga balaod. Pag ang panahon abnormal, mukha mo ang extraordinary supplied jurisdiction. Masama na siya, Father. Halimbawa, Father, kaya mananghit pa ta dito sa parokya, kay magmisa ka dere, na kung ayaw na. Kaya aron dili ka ma-hurt, aron dili ka makasaban, ayaw na lang pananghit. Aron dili madaot ang imong disposition, ayaw pananghit. Kaya na ako'y nabasahan dito sa tindahan, na slogan, na nagmuna, aron dili ka balibaran, ayaw pangutang. Kung ispektuha mo din tindahan, huwag may mamalit ali. Aron dili ka balibaran, ayaw pangutang. Aron dili ka balibaran, ayaw panangit. Diyan naman, Father, mamanay balaod rin. Ako nga, mo na ang balaod sa normal situation with the process. Pero ang panahon karon abnormal. Pag ang panahon abnormal, dili ma-apply ang tanan ng mga balaod inana. Manang gamiton po nimo ang inabnormal. Manang dance with the music. Sa pati pasabot. Diyan niya, Father, ang jurisdiction, sa man na ang power, authority, jurisdiction, na sa normal, kinikikan sa tinog ni Santo Papa, sa obispo, sa mga parish priest, sa mga paris, sa mga laiko. Mo ng normal way. Pag ang normal, mupalo siya sa ordinary. Itong ordinary, mga routine. Pag ang panahon kay normal. Pag abnormal ang panahon, ang imong gamiton kay ang extraordinary supply jurisdiction. Asa man na? Ang imong power, ang imong authority, ang imong jurisdiction, dili magikan sa parish priest, dili magikan sa obispo of the local place, dili magikan sa CBCP, dili magikan sa Vatican II, asa magikan pag abnormal ang panahon? It comes directly from God in the person of Jesus through the church, then supplied. Mana imong power and authority. So na duha ka ways.
Ana, sample tuburan sa tubig spring. So pwede ka mukabog tubig dihagikan sa well. Pwede po ka mukabog tubig imong butang ang hose then imuhang dalot sa imong balay. So na duha ka ways pwede ka makakuha tubig. So pwede ta maka-acquire og grasya gikan sa Dios. So on ordinary way, then extraordinary supply jurisdiction. Sa mga ito, pamalanan, ng panahon sa pagkaroon nga, ang Diyos magaliw kaya po siya. Daghan kay mga pamaagi sa Diyos sa panahon nga na abnormality. Kaya ang Diyos, dili niyo mo pwede gawungan. Dili niyo mo pwede hitan ang Diyos niyo mong talis sa munggay. Dili sama standing, akong italay niyo mo niya sa munggay, kung ubon niya ang puno at abukan. Di ba rin? Ano ba? So, inana. So kanatong panahon karon, grasya gyapon sa Ginoo kay maka-avail gyapon ta sa sakramento. Oh, ang bandi na gud, mga matay na gud ang uban, walay confession, walay anointing, extreme unction, walay viaticum, mang-ambak sa impyerno uban. Ano ba ito? Kato na namatay nga nasa state of mortal sin. Yang mo ma-reconcile, wala nakakumpisan. Are you sure na makasulod lang? Nabi na sa dogma simbang Katoliko, Council of Florence, Council of Trent, for those who have died in the state of mortal sin, then they will be directly thrown down into the lake of fire. Dogma na sa simbang Katoliko. Itong walay sense of repentance. Walay sense of repentance, walay remorse of conscience. Na namatay nga walay pagtuo, walay pagbasol, walay paghinulson, walay pag-ampog confiteor. Asa to panulong, ang simbahang Katoliko nagtudlo, Council of Trent and Florence, mangambak siya sa impyerno, tipon sa mga yawa. Now karon, katong mga nagmasakiton, nga nasa kahintang sa salang mortal, wala matabangi, wala makakumpisal, wala makadawat og sacrament of extreme unction, wala makadawat og viaticum, asa padulong. Manikining abnormal nga panahon karon, parting mahakak siyawa. Manugpa pati daghana, mangambak dito sa impyerno ang mga kalag, inamingon ng yawa o, wow, what a great harvest. Nga naman, yung yawa, wow, the bishops are treated, they are under my power, na priest, na nagal, wow, what a great harvest. Mana neta buro, bro? Kaya ka may kong dalong ka, kaya kong matalahan mo te. Madal, pwede ka. Siyempre! Dying Father ba na? Sabi. Sa mga more prayer, pasalamat mo sa Ginoo. Ano yung kana sa ato, Father, kung mamatay ka, Father, okay, sa may successor. So, di mga basic question, ba? Kung mamatay ka, Father, kita may successor. Practical question ito na. Father, ang mga faithful asa padulo, nakukaunon sila o buhaya. Gisa na ako pagsubag, ingon na niya. Kini atong panahon karon, kinsa may nakaingon na may tabo. Kinsa may tao nga nakaingundaan na inanay may tabo. Sunod sa akong padahingan, nga ako product ko sa Novus Ordo Church. Product ko sa Vatican II. I know Vatican II. I know the doctrine, the teaching of Vatican II, and later on, I know the fullness of Catholic faith, Catholic doctrine, Catholic liturgy, Catholic mass. Now, kinsa may nakaingon as Father Church mag-traditional? Kinsa may nakaingon ana? Wala eh. No, marong iyon nga, kung kini trabaho sa Diyos, kung kini plano sa Diyos na magpabiling kini, magpadayon hangtod sa kantoran, kung kini plano ug laraw sa Diyos. Pero kung kini plano sa tao, mahanara. Muna nga ang prueba, Father, unsay prueba nga kini sa Diyos? Una ang santos nga misa, tested and proven nga kini Ginoo. Kita mo. Now, what we are doing is to do the will and commandment of God. Luke 22, verse 19, do this in memory of thee.
So it is a command. Now karon kung naka magpabilin sa Novus Ordo Church, makahimo ba kag Latin Mass? Ha? Mara isa ka question ako. Are you sure nga makahimo jud ka kada adlaw mag-celebrate ka, mag-offer ka og misa sa traditional way? Sa Catholic Mass? No way. That would be an offense against them. Bawal na sa ila kay ilang gi-promote ang Protestant Nation Mass. Anong nabos ka doon Mason o Protestante mo na paradigm shift mo na ang mission sa Vatican II nga proklamar dili ang traditional Catholic Mass. Mana kung dili ka mo give up sa ilahang domain, kung dili ka mo gawa sa ilahang balay, wala kay opsyon. Mo-avoid ka sa norm, mo-avoid ka sa law, mo-avoid ka sa ilahang heretical system. Pero kung magawas ka sa ilang balay, magawas ka sa ilang domain, then wala kay lang sundon ang domain, ang role, ang norm ni Jesus Christ ug ang Catholic faith. Actually, ang Sanamos Ordo dili siya Catholic faith. 50% dili Catholic faith. Example, ecumenical. Lumingon si Father, para tumingon si itong naging bulan, tiniman si Kual, Monsignor Julius Rodolpa. Pero istorya, tanong ko sa chapel. Naka-appreciate siya, nindot yung chapel. Ngayon siya na, sa father nagka-istorya ni Father Kiko, Father John lang. Hello, Father John? Ngayon siya na, may istorya niya nga, about to retire was Father John, na siya manang chaplain, siya ang in charge sa mga lumad. Ngayon, ningon as Father John nga, retire na po. Kaya di ko lang nakapoy na ano. Ngayon, mingon daw siya na, niya, kung retire ka, kaysa may mong ipuli. Isa si Father Anga. Father Anga, okay, Father Arnold, balagay ito. Yes, Father Anga, ito, asam turot. Di pa dumog-dumog ko, di ba? So, yun siya nga, Father, kung mato ka sa downtown, niya, kung kapuyin ka, ayaw kalimti nga na kay kwarto nga giandam dito sa San Pedro Cathedral. Anytime welcome ka dito. Pedro. Ano po diri si Father Calixto? Ano po siya diri? Welcome ka dito. Ito kung mga okay, salamat kayo. Gilapti ka na ganito. Ikaw may mong successor ni Father John. Kabalo mo magluman? Naatanan pagano niya? Mga bagubo, mga Muslim, mga manang natin pa rin. Nakasagaran mga bagubo na ay alliance, na ay sabalista. Tato pa ang imuhang mindset kay ecumenical dialogue o inter-religious dialogue. Kay mo ba na ang fathership ni Father Peter, ni Bishop Kapalya, na ako ang i-groom, i-train kay ako mahimong successor na magtimo sa inter-religious dialogue o ecumenical dialogue kaysa paagi na expert ako sa dogma o sa doctrine sa Bible. Kung nahinyuhan na lang na. So yun na mga challenges pa. Nakukaro, kung mag-propose ko, sige, i-propose na ko nga wag ko ilaing misa. No? Traditional Latin Mass na yun. Sa inyo sa inyo ang prespa kami na pwede. Kaya once nga naka sa ilang domain, obey ka sa ilang system, sa ilang rules, sa ilang norm, ba? Diyan na lang tayo para walis tayo. Dungagan man imong allowance. Abi na naman ang paiso kayo, di ba? Kaysa wapa ko nag-declare ako ginigi pamalunungan for 4 years. 4 years. O na, kung mo-declare ko sa ako ang Catholic stance, akong Catholic faith, dahil pamukan ako sila ang mga religious doctrines sa Vatican II, na ako'y God. Kung ako ipamukha, then una may insulto na po sila. May insulto na po si George Bergoglio. May insulto na po ang CBCP bishops and priests. May insulto na po si Bishop Maloy. Kaya naman, mama na ilang gilabanan. Yung pa akong wala akong gimasita, nadali ka malain. So may insulto na ako, then ang mga pare malain sa ko.
Ang ba mga suod nako malangin maglahido. Then ang ba mga faithful? Ang uban masuko, ang uban pod mangnuod, ang uban magpabilin, ang uban silent. Tanan kay kung mga followers sa musunod no. Ang uban pod musunod. Ana, di karon isa to. So, isa to sa imuhang atubangon, mga consequences to. Sa moral, spiritual. Now, ang sunod nga angle nga namalandon ko, ang akong pinansyal. Lord, dili ba ko mag-suffer kung ako nang i-declare in public? Di namalandon ko. Una, daw samara nga ihawon ako ang mungaan nga nag-itlog o bulawan kada daw. Nga naman, chaplain ko sa Davao Doctors Hospital for 4 years. So kada bulan magdawat ko 26,000. Kaya consider mo na nga employed ka sa Davao Doc. So nako'y check dawaton 26,000 naman. Pwede ba ng kwarta? Sunod nako'y 10,000 allowance sa St. Jude Parish kada bulan. Sunod nako'y stipend. Nako'y stipend pag Sundays, nako'y stipend pag weekdays. Pag Sundays, akong stipend kay 1,000 every month. Now, kung mag-wish akong kaduha, kapat, kalima, pila akong stipend sa kada linggo. Oh. Then, pag weekdays, encounter na ako ang weddings. Na pag weddings, tayo ordinary na apoy special. Yan ako sa single, aircon. Pag aircon magpakasal, 25,000. Pag ordinary, 5,000 or 6,000, more or less. So, nako'y bahin na. Then, may encounter na po ang mga patay sa kusmo, doon kay kusmo, doon kay ko sa anghel. Encounter na po ang mga buhig patay. Pag patay, naka-stipend. So, doon ka, naka-stipend sa parokya. Doble na ha. Naka-stipend sa parokya, na po kay-stipend sa tagtubod na itong namatay. Plus sa collection, imo hapag yun. Kasi mayaman si Father George. Mayaman tayo. Nya sa parokya daghan ko mga friends and benefactors. Mga parishioners, mga mayaman, malingaw mo na sa kumumili. Nya pero po healing deliverance daghan kay mga nangaayo og testimony. Nya mo may na Father bless. Nani kumanam ko mo taga 1,000, 5,000, 10,000. Dako ra ni. May pasalamat ra Father kay naayo ko si mong holy. Ano ba? Nga karon, isa to. Lord, wala na, hurot na. Nasunod na ako'y alawan sa parokya. Niya pag sa parokya, gawas nga may encounter mga patay, may encounter di mo ang mga blessings. Balay, sakinan, kana mga bata, mga blessings din kana. Sa mga schools, napin kana. Yan ay mga masters sa mga private companies. Para ng mga private na mga companies, ay mga masters kana. Dagko na sila stipend. Labi na kanang gwapo ka maghatag og family. Preaching, kanahan sila. Yan, sunod. Na ako'y alawan sa diocese. Depende sa number of service. So sa akong number of service, dapat ko mga more or less 6,000 a month. Naipanatuloy pila na. Yan, sunod. Na ako'y mga benefits. Na ako'y SSS. Sagad na, maximum 2,600 per month. Ang diocese may mabayad. Yan, na ako'y PhilHealth. Na ako'y pag-ibig. Sundan sa nan. So, hayay Father George, assured ang kaugmaon. Na pension. Daghang kayo. So, daghang ko kwarta nga matapog kada bulan. Nya karon, Lord, kung decision ko mag-declare in public, mawala eh. So, tabla ra nga gihaw na ko ang mga manok nga kadadlaw nag-itlog og bulawan. So dugay ko nakabuhi ato for 4 years. Now karon sigog basa sa Biblia sig pamalandong nabasa na ko Biblia. Duha kay ni ka teksto nga dulot kay sa akong kasingtas. First, ang Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Ayaw pagtingog og bahadin dinis kalibutan nga ana ang anay mukot-kot ug naa budaot ang kayat. Kundi pagbaton og mga bahandi dito sa langit nga ang anay dili makakutkot ug ang taya dili makadaot ug ang kawatan dili pod makakawat. Kay asa ang imong bahandi ato sa dito ang imong kasing-kasing.
Now, so wala po na ako gi-abandon ang akong kaluoan sa Ramos Ordo. Nabuang ko sa baril. Sige na kong firing. Dito po na akong kwarta. Bang! 24 pesos. Bang! 50 pesos. Babababababab! 50, 50, 50, 50. Kada buto, 50 man. Kung bala ka ito mag-critic, mahal mo ito. So wala lang kaya po, no? Kaya sunod, ang Mark chapter 8 verse 36 to 38. Magod ka man ang tao nga maiyang tibok kalimutan. Ug ang tanan mga kayamanan bahanding nga nani ini. Apan malaglag ang iyang kalag. Adto may makuha ang tao. Wala kay. Dan nakita na po ang misa. Nga kung mukalas ko gikan sa bagkad ko sa Archdiocese of Davao, adlaw tanan makasaulod ko og tinuod nga katolikong misa. Mo nang the greatest treasure. The greatest of all treasures. Walay makalupay. Walay makatuko ang misa. The most sublime, the greatest act of worship and adoration, the greatest act of God. Mo ta ko makita. Pero nako magpabili nito, di ka kami sa karon. Surprise pa kayo, disobedient ka, disobedient. So dili ka happy. Ni karon mo align ka. Every time mo magsaulog og bisa nga Bisaya, ato kas mga patay dito ang Ginoo manahad kaninyo. Yang kantor ug katong mga choir manahad kanimo. Nya kung kasing-kasing, kung una na kasing-kasing, maingon nga, dili ko tumaho, dili mo to Katoliko. So dili ko happy. So moto na ko nga, ang Ginoo lang ang ako ang treasure. Kinabuhi ko. Moto nga declare to, bahala na sa ilay ako. At least, wakay laing gitanaw ang Santos na Misa, ang Ginoo, diyan ang Santos na Misa. Mata kong conviction. So putol tanan. No, putol. Putol lang ako ang kuan, SSS. Oh, yung taon na ako magbayad ato. 2,000 kada bulan. Nya wala na may mo kuan kung sa St. John sa una. Father bless. Doon ay. Karon mo na Father bless wala na. Komporte ba no? Ano ba? Pero, adlaw ko makabisa. Adlaw ko mag-offer visa ka lapit. Ana. Kasagaran din ko ka na lomas. Kasi ka cross ang visa ko. Duha, tulo. Pwede na. So, pinagyan ni nga gamay ng shuttle. Pero enjoy ko. Hindi ako na kumpara. Ganito po St. John. Ikaw ka hospital. Sige na kung inong tambal. Okay na mga sintetik ka tambal ba? Sige na tambal. Sige ka hospital. Sige kong palpitis. Kaya di mo ko happy mag-alburo kung ako ang ginagawa. Pero dali, so parang ako mga hospital. Kaya kanunay man yung hospital. Ang St. Michael Chapel, hospital. Manangtalan mga nanidiri, masakit to. Masakit to sa kalas. Kaya pare po din masakit to. Di kita taran masakit to. Amen. Malakisa na may magigugma, kita rin mga masakit to. Masakit to sa kalagay. Ano, musimba pa rin ito, magdahin ko ito, pumunta ko sa ilot, kinuhuli ito, masakit to. Nanginahan na ba na yung doktor ang may klawas? Diba sa Biblia? Nga ang nagkinahanglan doktor, kato lang may sakit. Nakikita masakit to mata. Di na siguro kitungon sa physical, pero mong kalag kito. Di na siguro kagiron sa physical, pero mong kalag kagiron. So kitang tanan sa spiritual aspect, mga sanglahon, manakinahanglan ta og doktor nga mo sa Kristo nga mo ayo sa atong mga sakit labi na ang Santos na Misa, ang Eucharistia. Ang mag-ayo sa atong kalag. Amen. Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Maayo ang kalag. Nga nung nagsakit man ang kalag, tungod sa datang managing malamet malos kanimo. Ang dautan ni mong huna-huna, pagbagsigi kag huna-huna sa dautan, gikan pagtubag sa adlaw, hangtod pagtalok sa adlaw, maghuna-huna ka pong kagdautan nan ingon ang maghilamon mosan ko sa kini sa dautan ni mong kalag. No. Ang nagingon, malamet malos kanimo.
Muna na ang tambal, kinahanglan tagtambal ang espirituhanong tambal. Nga mo ang Eucharistia. Ang lawas, ang dugo, ang kalag, ug ang pagkadiyos ni Kristo mao ang mag-ayo, maglig-on sa atong kalag. Kung lig-on ang atong kalag, lig-on po ang lawas. Kaya lig-on ang lawas, ang kalag, malnourished. So dapat balansin na sense of equilibrium. Yang pulong sa Dios maglig-on po na. No? Kaya makakaton ka, doktrina na, bukog sa pagtuo. Manapulong sa Dios ug ang antos kayo Eucharistia magpuyog gyud na mga naay sermon mga dapat maka-learn mo sa sermon sa katekisan kay dili lang ni simply ka a sermon or homily but katekisan doctrinal by nature na makabalo ka kay buli ka gikan sa tibuloy layo kayo na sakripisyo pero sik-sik liglig ko maabaw ang imong nahibaw-an kay magumilil ko kung God loves you that's all said kung nakahimo ba ko na sinjud Pasko pa siya. Kaya nag-expect mo mga tao, kaya ada ni Father Chuchu, Pasko na ba yun? Dugay ta ko ni balay. Dugay ta kakao. Doon sana, kanang. Ba? So, kaya nagtuo sa parokya, may ito kakaroon kay Pasko man, na ako'y pinaskuhan ninyo, mubuo na ako akong humili. Hindi na ako taason. God loves you. The Father, Son, Holy Spirit. Ang mga tao po, nakay mo pa na one time sa video. Basta mga tao nasuko na. Suko Father, nag-ilis kong tarong, nagsiyo ko, kay maminaw ko sa mga mili. Kanya, mura to! The priest is always wrong. Umilit ang panitala sa pag-cover, ito umilit ang panitala sa kamaran. Sa panat, your heaven is very long. You make me bored. Bahala ka na. Umilit. So normal lang, no? Kaya ang sabihin ko, para sa kuha, nasabtan ako, is a fulfillment of the greatest commission of Jesus entrusted to the church. Go and preach the gospel. So through sermon, through preaching or homiletic preaching, the commandment of God, the greatest commandment entrusted by Jesus to the church is fulfilling, realizing, no? Feeding the mind, heart, body, and soul, of the people, the faithful, through the presence of God, through the Scripture. The Word of God in the sacred Scripture, coupled with the doctrine of the Catholic Church. Dahil itong kalag, likunan po, hingpiton, pinagi sa pagdawat na ito sa communion. Amen. Tama ito. Father, Son, Holy Spirit.